O, hindi ko ba sinabi sa iyo, Helena, na ang kahirapan kumakapit? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Olivia habang dahan-dahan niyang ibinubuhos ang mamahaling red wine sa luma at gasgas ng sapatos ni Helena. Isang lukot na 1,000 pisong papel ang inihagis sa sahig, wumawasak sa katahimikan. Heto, ipamili mo ng sapatos sa Divisoria. Huwag mo namang dungisan ang pangalan ng batch natin sa Academia de San Lorenzo. Sa gitna ng halakhakan ng kanilang mga dating kaklase, na tila mga punyal na tumutusok sa kanyang puso, marahas na bumukas ang pinto ng Grand Ballroom. Isang presensyang hindi maikakaila ang bumalot sa buong lugar. Anong karapatan ninyong gawin iyan sa asawa ko? Sa malamig at may autoridad na boses ni Miguel de Villa, ang tinitingalang chairman ng Maharlika Holdings, ang buong pagtitipon ay biglang nanigas na parang yelo. Paanong ang babaeng inapakan at hinamak 30 taon na ang nakalipas ay nagbalik bilang isa sa pinakamakapangyarihan sa Pilipinas? Isang malupit ngunit eleganteng paghihiganti na yayanig sa mundo ng mga mapagmataas ang magsisimula na. Bago tayo magsimula, ang libreng pagpindot sa subscribe, like at notification bell ay malaking tulong sa ating kuwentuhan sa barangay. Mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig ngayon. At ngayon, umpisahan na natin ang kwento. Ang isang marangyang 5-star hotel sa puso ng Bonifacio Global City, BGC, na napapalibutan ng mga nagtataasang gusali, ay mas lalong nagniningning ngayong gabi dahil sa mga kumikinang na ilaw at magagarbong palamuti. Ang malaking revolving door na nababalutan ng ginto ay walang tigil sa pag-ikot habang isa-isang humihinto sa harapan ang mga mamahaling sasakyan. Sa bawat pagbukas ng pinto, humahalimuyak ang amoy ng mga imported na pabango, kasabay ng pagbaba ng mga taong nakasuot ng mga de-designer na damit na may ngiti ng pananabik sa kanilang mga labi. Ngayong gabi ginaganap ang ika-30 anibersaryo ng Grand Alumni Homecoming ng Academia de San Lorenzo, isa sa mga pinaka-eksklusibong high school sa bansa. Ang Grand Ballroom sa ikalawang palapag ng hotel ay puno na ng mga nagsidating na alumni. Libu-libong kristal sa mga chandelier sa kisame ang kumikinang, na tila ipinagmamalaki ang yaman at kapangyarihan ng mga naroroon. Ang mga babae na nasa kanilang mga 50 anyos na ay palihim na naglalaban sa kung sino ang may pinakamahal na damit at bag at kung sino ang mukhang mas bata. Sa gitna ng maingay na pagtitipon, isang babae ang tahimik na pumasok sa loob. Siya ang bida ng ating kuwento, si Helena Reyes. Walang kolorete ang kanyang mukha. Simple lang ang suot niyang navy blue na coat at ang tanging alahas niya ay isang lumang leather na relo sa kanyang pulso. Sa bawat hakbang ni Helena, ramdam niya ang matatalim na tingin ng kanyang mga dating kaklase. Sa kanilang paningin, si Helena ay parang isang tuyong dahon na naligaw sa isang hardin ng mga naggagandahang bulaklak. Sa gitnang lamesa, si Olivia Gonzalez, habang umiinom ng champagne, ay napansin ang anyo ni Helena. May mapanuyang ngiti, nilapitan niya ito. Hinawakan ni Olivia ang kanyang makapal na diamond necklace at nagsalita. "Hoy, ikaw ba talaga si Helena Reyes? Naku, 30 taon kang nawala, muntik na kitang hindi makilala." Ang dating valedictorian at campus genius ng Academia de San Lorenzo, paanong naging mukhang tindera ka sa palengke? Sa lantarang pangiinsulto ni Olivia, ang mga kaklase sa paligid ay nagsimulang humagikgik. Itinuro ni Olivia ang coat ni Helena. "Saan mo nabili yan?" "Sa ukay-ukay." "Kahit doon, wala na atang ganyang estilo. Kung walang pera ang asawa mo, sana naman nag-ayos ka man lang." "Nakakahiya, Grand Alumni Homecoming pa naman natin, sinisira mo ang ambiyanse." Tahimik na tinanggap ni Helena ang mga mapanlait na tingin at mahinahong sumagot. "Matagal na tayong hindi nagkita, Olivia. Ang ugali mong manghusga base sa panlabas na anyo, hindi pa rin pala nagbabago.
Malakas na ibinaba ni Olivia ang kanyang baso ng champagne sa mesa. Hindi ito panghuhusga. Sinasabi ko lang ang totoo. Yang coat mo, mukhang 10 taon na. Hindi ka ba nahihiya? Kahit anong talino mo, wala ring silbi. Ang swerte ng babae, nasa mapapangasawa raw talaga. Tignan mo, sayo, totoo nga, ang ibang mga kaklase ay nagsimula na ring sumabat. Si Katrina, na puno ng alahas ang katawan, ay ngumuso. Helena, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Kung gipit ka, sabihin mo lang, pwede ka naming bigyan ng mga luma naming damit. Magkaklase naman tayo, dapat nagtutulungan. Hindi natinag, ipinasok ni Helena ang kanyang mga kamay sa bulsa. Salamat sa pag-aalala, pero kaya ko ang sarili ko. Matagal tayong hindi nagkita, magkuwentuhan na lang tayo ng mga nakaraan. Lalong nainis si Olivia sa kalmadong kilos ni Helena. Tumaas ang kanyang kilay. Nakita niya ang isang waiter na dumaan at palihim niyang iniunat ang kanyang paa. Natapilok ang waiter, nawalan ng balanse at ang dala niyang tray na may lamang red wine ay tumapon diretsyo sa mga lumang sapatos ni Helena. Ang malamig na likido ay bumasa sa kanyang paa at namula ang maputi niyang balat. Nagkunwaring nagulat si Olivia. Ay naku, sorry. Hindi ko sinasadya. Nadulas ako. Pero Helena, luma na rin naman yung sapatos mo. Tamang-tama, bumili ka na ng bago. Gusto mo? Bigyan kita ng pera? Siguro mga 1,000. Kasya na yan sa ganyan. Kumuha si Olivia ng 1,000 pisong papel mula sa kanyang Hermes bag at inihagis ito sa paanan ni Helena. Ang tunog ng papel na bumagsak sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Walang sinuman ang tumulong kay Helena. Sa halip, dahil takot sa asawa ng isang maimpluwensyang executive vice president ng isang construction firm, pinanood lang nila ang kahihiyan ni Helena na parang isang palabas. Hindi pinulot ni Helena ang pera. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa. Yumuko siya para punasan ng basang sapatos at sa sandaling iyon, mukha siyang isang maliit na bato na mag-isang hinaharap ang isang dambuhalang alon. Pinagtawanan ni Olivia ang likod ni Helena. Kahit anong punas mo, hindi mawawala ang amoy kahirapan mo. Iba na ang level ko, asawa ako ng EVP. Mag-ingat kayo, baka mahawa kayo sa kahirapan yan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom at nagkagulo ang lahat. Mga lalaking nakaitim na suit ang pumasok at gumawa ng daan. Sa gitna nila, isang lalaki na may hindi maikakailang autoridad ang lumakad papasok. Isang matipunong lalaki na kahit ang mga puting buhok ay nagdadagdag sa kanyang kakisigan. Siya si Miguel de Villa, ang chairman ng Maharlika Holdings, isa sa 5 pinakamalaking korporasyon sa bansa. Lahat ng mata ay napunta kay Miguel. Ang asawa ni Olivia, si David Lim, ay namutla at dali-daling tumakbo palapit. Yumuko si David ng 90 degrees at inabot ang kanyang kamay. Chairman, anong ginagawa ninyo rito? Isang karangalan po na naparito kayo. Nanginginig ang kamay ni David at puno ng pagsisipsip ang kanyang boses. Hindi man lang tinignan ni Miguel ang kamay niya. Ang malamig niyang mga mata ay dahan-dahang sinuri ang buong lugar. Ang kanyang tingin ay lumagpas sa mga magagarang tao hanggang sa huminto ito kay Helena na mag-isang nagpupunas ng sapatos sa isang sulok. Ang tensyon sa mukha ni Miguel ay biglang nawala at napalitan ng isang ngiti na puno ng pagmamahal at lambing. Tinabig niya si David at naglakad palapit kay Helena. Tumigil siya sa harap nito, hinubad ang kanyang mamahaling coat. Maingat niyang ipinatong ito sa balikat ni Helena. Helena, sabi ko hintayin mo ako sa labas. Bakit ang tagal mo? Kaya pumasok na ako. Ngumiti si Helena at hinawakan ang kamay ni Miguel. Matagal kong hindi nakita ang mga kaibigan ko, kaya marami kaming pinag-usapan. Magugulat sila kapag pumasok ka rito. Sana naghintay ka na lang. Napansin ni Miguel ang basang sapatos ni Helena at ang 1,000 pisong papel sa sahig. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-apoy. Tinitigan niya ng masama si David at nagsalita sa mababang boses. Mister,
Lim, mukhang binasa ng asawa mo ang asawa ko. Nagabala pa siyang pumunta rito dahil sabik na siyang makita ang mga dati niyang kaklase tapos ganito lang ang aabutin niya. Si David ay pinagpawisan ng malamig at halos lumuhod sa sahig. Umigting ang mga ugat sa kanyang noo at nanginginig ang kanyang mga labi. Chairman, patawarin ninyo po ako. Nagkamali po ang asawa ko. Isang pagkakataon lang po. Parang awa niyo na. Si Olivia naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang babaeng hinamak niya kanina lang ay ang asawa pala ng kinatatakutang chairman ng Maharlika Holdings. Nanginginig na sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Helena. Helena, ay, ma'am, senyora, hindi ko po sinasadya. Pasensya na po, 30 taon tayong magkaibigan, patawarin mo na ako. Nagbibiro lang naman ako kanina. Malamig na tinabig ni Helena ang kamay ni Olivia at kumapit sa braso ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng lungkot o galit, kundi purong pangmamaliit. Tinawag ni Miguel ang hotel manager. Manager, tandaan mo ang lahat ng nagpakita ng kabastusan sa asawa ko ngayong gabi. Mula ngayon, bawal na silang pumasok sa lahat ng ari-arian na may kaugnayan sa Maharlika Holdings. At ikaw, Mr. Lim, huwag ka nang pumasok sa opisina bukas. Hindi sumigaw si Helena o nag-iskandalo. May dignidad at grasya. Naglakad siya palabas habang inaalalayan ni Miguel. Ang ballroom ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Napaupo si Olivia sa sahig, sinasabunutan ang sarili habang sumisigaw. Si David naman ay napahagulgol, alam na gumuho na ang kanyang mundo sa isang iglap. Sa lugar na iniwan ni Helena, tanging ang mantsa ng red wine ang naiwan, isang pulang simbolo ng maruming ambisyon ng isang tao. Sa loob ng sasakyan, agad na hinawakan ni Miguel ang malamig na kamay ni Helena. Helena, nasaktan ka ba? Sana pumasok ako ng mas maaga. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong maranasan mo ang kahihiyang iyon mula sa mga taong yon. Isinandal ni Helena ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel at tumingin sa labas. Hindi, dahil doon nakita ko ang tunay nilang kulay. Mas mabuti na ngayon. Ngayon, alam ko na kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang ahas. Ang boses ni Helena ay mahina, ngunit puno ng matinding determinasyon. Habang papalayo sila sa maningning na ilaw ng hotel, ang mga mata ni Helena ay muling nag-alab tulad ng 30 taon na ang nakalipas. Sa kanyang isipan, nabubuo na ang kanyang mga susunod na hakbang. Nagsisimula pa lamang ang isang malaking unos at walang sinuman ang nakakaalam kung saan ito hahantong. Hinigpitan ni Helena ang hawak sa kamay ni Miguel at bumulong. Simula pa lang ito. Panahon na para ibalik natin sa dapat nilang kalagyan ang mga taong nang-api sa atin. Sa dilim ng sasakyan, isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Helena. Kinabukasan, matapos ang magulong gabi sa alumni homecoming, ang marangyang penthouse ni Olivia ay puno ng basag na salamin at matitinis na sigaw. Si David, na hindi nakatulog buong gabi, ay parang isang mabangis na hayop na pabalik-balik sa sala, sinisisi si Olivia. Namumula ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga labi. Ibinato niya ang isang mamahaling plorera sa sahig. Olivia, nasa tamang pag-iisip ka ba? Kanino mo ibinuhos ang wine at inihagis ang pera? Hindi mo ba alam kung sino si Miguel de Villa? Ang buhay ko, nakasalalay sa kanya, tapos ginawa mo yon? Si Olivia, na nakasiksik sa isang sulok ng sofa, ay tinitigan si David ng masama. Kinakagat niya ang kanyang mga kuko. Paano ko malalaman na asawa niya pala yung bruhang yon? 30 taon na ang nakalipas, tagapunas lang yon ng sahig ko. Huwag mo akong sigawan, ako ang aayos nito. Marahas na hinawakan ni David ang balikat ni Olivia. Aayusin? Paano? Pumunta ka roon at dilaan mo ang paa ni Helena. Kung hindi mo mapapalambot ang puso ng chairman hanggang bukas ng umaga, lahat tayo sa kalye pupulutin.
Ang lahat ng luho na tinatamasa mo, maglalaho. Napaupo si David sa sahig, puno ng desperasyon. Kinagat ni Olivia ang kanyang labi, ngunit sa isip niya, hindi pagsisisi ang nabubuo, kundi isang mas masamang plano para lalong ibaon si Helena sa putik. Patagong nagbihis si Olivia at umalis. Ang pinuntahan niya ay hindi ang opisina ng Maharlika Holdings, kundi isang madilim at pribadong opisina sa labas ng syudad. Naghihintay doon si Marco de Villa, ang kapatid sa labas at mortal na kaaway ni Miguel. Nakatayo si Marco malapit sa bintana, humihit-hit ng tabako, maingat na lumapit si Olivia at yumuko. Vice Chairman, yung pinag-usapan natin noon, handa na po akong tumulong. May dala akong mga peking dokumento na magpapatunay na nagnakaw ng scholarship funds si Helena noong college. Kapag sumabog ito sa media, masisira ang reputasyon ni Chairman Miguel. Dahan-dahang humarap si Marco, tinitigan si Olivia ng malamig. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Magaling, Olivia. Tamang desisyon. Total, ang kumpanya ng pamilya mo, yumaman din sa pag-manage ng mga kickback ko. Iisa na ang bangka natin ngayon. Gawin nating isang mandaraya at sinungaling si Helena sa mata ng publiko para matanggal siya bilang asawa ng chairman. Agad na kumalat sa internet at social media ang mga mapanirang balita tungkol kay Helena. Ang madilim na nakaraan ng asawa ng chairman ng Maharlika Holdings, peking buhay, na itinayo mula sa ninakaw na scholarship. Ang mga walang basehang chismis ay kumalat na parang katotohanan. Pinasok din ni Olivia ang group chat ng kanilang batch at nagpakalat ng chismis na inakit at pinilit lang ni Helena si Miguel na pakasalan siya. Ang mga kaklasing kahapon lang ay gustong sipsipan si Helena ay muling kumampi kay Olivia at nagpost ng mga masasakit na komento. Samantala, sa opisina ng chairman ng Maharlika Holdings, ramdam ang matinding tensyon. Hinampas ni Miguel ang kanyang kamao sa lamesa habang tinitignan ang mga diaryo. Bumagsak ang stocks ng kumpanya at ang board of directors ay humihingi na ng pagbibitiw ni Helena. Sumigaw si Miguel sa kanyang sekretarya. Ipahinto ang paglalathala ng mga artikulong ito. Alamin ninyo kung sino ang nasa likod ng mga kasinungalingang ito. Kung hindi niyo yan magawa ngayong araw, lahat kayo ay sisisantehin ko. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang mangyayari sa sinumang manggugulo sa asawa ko. Biglang pumasok si Helena, mahinahon at kalmado. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Miguel. Miguel, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Ako mismo ang maglilinis ng duming ikinalat nila sa pangalan ko. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Helena, puno ng pag-aalala. Helena, ang mundo sa labas ay puno ng mga lobo na gustong-gusto kang lapain. Hindi kita pwedeng hayaang harapin sila ng mag-isa. Umiling si Helena at tinitigan si Miguel sa mata. Hindi, kung magtatago ako, lalo silang lalakas ang loob. May mga tao akong palihim na inalagaan sa loob ng 30 taon. Ang kailangan mong gawin ay bantayan ang mga kakampi mo dito sa loob ng kumpanya. Delikado ang mga galaw ni Vice Chairman Marco, doon ka mag-focus. Napabuntong hininga si Miguel, ngunit nagtiwala siya sa kakayahan ng kanyang asawa. Paglabas ni Helena, dumiretso siya sa isang opisina sa isang kondominium. Ito ang kanyang lihim na headquarters. Tumawag siya sa telepono at isa-isang dumating ang mga bata at profesional na lalaki at babae. Sila ang mga pinakamagagaling na IT at legal experts sa bansa na tinulungan at pinalaki ni Helena sa ilalim ng pangalang H sa loob ng 20 taon. Isang babae ang nagpakita ng data sa kanyang laptop matapos suriin, nagbigay ng utos si Helena. Imbestigahan ninyo ang lahat ng bank accounts ng kumpanya ng pamilya ni Olivia hanggang sa huling sentimo. Siguradong may koneksyon yan sa mga kickback ni Marco. Kunin niyo rin ang listahan ng mga reporter na nagsulat ng mga peking balita at alamin niyo kung magkano ang ibinayad sa kanila.
walang palalampasin. Ang opisina ay napuno ng tunog ng mga computer at pag-type. Tumingin si Helena sa labas, sa maningning na city lights, at pinakalma ang galit sa kanyang puso. Nang hapong iyon, nag-iisang pinuntahan ni Olivia si Helena sa bahay nito. Umupo siya sa sofa na parang reyna, nagdekwatro. Inilabas niya ang isang makapal na sobre. Helena, wala ka ng lugar sa mundong ito. Ito, divorce papers. Kung ayaw mong madamay pa si Chairman Miguel, pirmahan mo na yan. Masyadong mataas ang pangarap mo. Hindi ka nababagay sa posisyon na yan. Hindi tinignan ni Helena ang mga papel. Lumapit si Olivia at bumulong na parang ahas. Gusto mong malaman kung anong mangyayari kapag hindi ka pumirma. Yung nanay mo sa probinsya, sa nursing home, binili na ng kakilala ko ang buong lupa kung saan nakatayo yon. Isang kumpas ko lang, pwedeng ipa-demolish yun bukas. Kung ayaw mong makita ang matanda mong nanay na natutulog sa kalye ngayong tagulan, pirmahan mo yan. Nanginginig ang mga kamay ni Helena sa galit, ngunit maingat niyang ipinatong ito sa kanyang mga tuhod. Nagkunwari siyang takot. Olivia, kailangan ba talagang umabot sa ganito? 13 taon tayong magkakilala. Patawarin mo na ako sa nangyari. Huwag mo lang idamay ang nanay ko. Wala siyang kasalanan. Nasiyahan si Olivia sa reaksyon ni Helena at tumawa ng malakas. Magkakilala, sino ang gustong makipagkaibigan sa isang pulubing katulad mo? Dapat noon mo pa ginawa yan. Kung gusto mong mabuhay ang nanay mo, pirmahan mo na yan bago maubos ang pasensya ko. Habang naglalakad-lakad si Olivia sa sala, lasing sa tagumpay, hindi niya alam na ang bawat salita niya ay nire-record ng isang maliit na microphone na nakatago sa damit ni Helena. Nagkunwaring nagpupunas ng luha si Helena, pero tinitiyak niyang gumagana ang recorder. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ang ngiti ng isang mangangaso na nahuli na ang kanyang bida. Olivia, bulong ni Helena sa sarili, malalaman mo kung gaano kalalim ang libingan na hinukay mo para sa sarili mo. Nang makaalis si Olivia, agad na ipinadala ni Helena ang audio file sa kanyang team. Nagpadala rin siya ng text kay Miguel. Handa na ang lahat. Ikaw na ang bahala sa susunod na hakbang. Ang katahimikan sa sala ni Helena ay ang katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Ang buhay na inagaw mula sa kanya, 13 taon na ang nakalipas, ay malapit nang mabawi sa isang malaki at marahas na paraan. Tumingin si Helena sa salamin, inayos ang sarili, tapos na ang pag-iyak. Panahon na para ipakita kay Olivia at sa mga kasabwat niya kung ano ang tunay na impyerno. Ang kanyang mga hakbang papunta sa pinto ay mas mabigat at mas determinado kaysa dati. Isang linggo ang lumipas na parang isang taon para kay Helena at sa Maharlika Holdings. Ang harapan ng gusali ng kumpanya ay naging magulo dahil sa mga rallyista at media. Ang pader nito ay napuno ng mga poster na tumutuligsa kay Helena. Ginamit ni Marco de Villa ang pagkakataong ito para ilabas ang kanyang mga pangil. Sa isang emergency board meeting na ipinatawag ni Marco, ang tensyon ay halos hiniwa ng kutsilyo. Si Miguel ay nakaupo sa unahan. Masama ang tingin kay Marco. Inilabas ni Marco ang mga lumang dokumento at isang recorder. Mga miyembro ng board, ipinatawag ko kayo rito para iligtas ang dangal ng ating kumpanya. Mayroon akong dalang testigo na magpapatunay sa karumal-dumal na ginawa ni Helena Reyes. Narito si G. Alberto Santos, ang dating sekretarya ni Chairman Miguel noong mga panahong pinakamahirap siya. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki. Tumayo si Miguel, nanginginig. Mang Berto, bakit ka narito? Bakit kasama mo si Marco? Umiwas ng tingin si Mang Berto. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsasalita sa mikropono. Chairman, pasensya na po. Hindi ko na po kayang itago ang katotohanan. 30 taon na po ang nakalipas noong may sakit kayo. Si Miss Helena po ay tumanggap ng malaking pera mula sa kalabang kumpanya.
Ibinenta niya ang inyong mga research data at tumakas papuntang ibang bansa. Ako po ang nag-abot sa kanya ng bag na may lamang 5 milyong piso. Nagulantang ang lahat. Pinindot ni Marco ang play button sa recorder at isang peking boses ni Helena ang umalingaw. Handa na ba ang pera? Wala nang pag-asa si Miguel, kaya aalis na ako. Ang mga miyembro ng board ay napailing. Hindi makapaniwala si Miguel. Tinapik ni Marco ang balikat ni Miguel. Kuya, tanggapin mo na, hindi kanya minahal. Pera lang ng Maharlika Holdings ang habol niya. Samantala, narinig ni Olivia ang balita at ngumisi. Para tuluyang durugin si Helena, ginawa niya ang pinakamasama. Nagdala siya ng mga siga-siga sa nursing home kung nasaan ang ina ni Helena. Ang tahimik na nursing home sa probinsya ay biglang napuno ng takot. Hinampas ni Olivia ang mesa ng direktor. Hindi niyo ba alam na pag-aari na ng pamilya ko ang lupang ito? Palabasin niyo lahat ng pasyente. Unahin niyo yung nanay ni Helena. Kung hindi, ipapa-bulldozer ko ito. Tumawag ang direktor kay Helena. Nang marinig ang balita, kumulo ang dugo ni Helena at agad siyang pumunta roon. Nagkaharap sila ni Olivia sa hardin. Nagtago si Olivia sa likod ng kanyang mga tauhan. Helena, tapos na ang asawa ko, tapos na rin ako. Kung ayaw mong mamatay ang nanay mo sa kalsada, lumuhod ka at magmakaawa. Ipangako mong iiwan mo ang lahat ng shares mo sa Maharlika Holdings at aalis ka ng bansa. Itinago ni Helena ang nanginginig niyang kamao sa kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay hindi umiiyak, kundi nag-aapoy. Lumakad siya palapit kay Olivia. Olivia, naglakas loob kang idamay ang nanay ko. Tumawid ka sa linyang hindi dapat tawirin ng isang tao. Akala mo ba magtatagal yang kapangyarihan mo? Yung itim na libro kung saan nakasulat ang lahat ng money laundering na ginawa ng tatay mo para kay Marco, alam mo ba kung nasaan ngayon? Ang ngiti ni Olivia ay biglang nawala. Anong sinasabi mo? Anong libro? Imposible. Nagsisinungaling ka lang para takutin ako. Hoy, ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Hilahin niyo na yan palabas. Nang papalapit na ang mga tauhan ni Olivia, biglang dumating ang security team ni Helena. Inilabas ni Helena ang isang lumang kwaderno. Ito ang tunay na ledger ng tatay mo. Nakasulat dito, petsa por petsa, kung gaano kalaking pera ang ninakaw ni Marco gamit ang pamilya niyo. Kapag ibinigay ko ito sa NBI, hindi lang pamilya mo, pati si Marco sa impyerno ang bagsak. Namutla si Olivia at sinubukang agawin ang kwaderno pero hinarangan siya. Napaupo siya sa lupa, sumisigaw sa desperasyon. Pero hindi na pinansin ni Helena si Olivia. Pumasok siya sa loob ng nursing home. Hinaplos niya ang kamay ng kanyang natutulog na ina. Isang butil ng luha ang sa wakas ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Noong gabing iyon, mag-isang umiinom si Miguel sa kanyang opisina, gulong-gulo sa mga kasinungalingan. Helena, totoo ba? Akala ko umalis ka para iligtas ako, pero dahil lang pala sa pera. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang ebidensya. Habang lumalalim ang pagdududa ni Miguel, si Marco naman ay naghahanda na para sa malaking media expose kinabukasan para tuluyang sirain si Helena. Pero si Helena, habang nakatingin sa madilim na langit mula sa bintana ng nursing home, ay tahimik na inaayos ang mga barahang babaliktad sa mundo kinabukasan. Tumawag siya sa kanyang security head. Bukas, 10 a.m. sa lobby ng Maharlika Holdings, magkakaroon ako ng press conference. Siguraduhin mong darating si Mang Berto at si Marco. Panahon na para malaman ng buong mundo ang katotohanan. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Isang litrato nila ni Miguel, 30 taon na ang nakalipas. Mahirap pero masaya. Miguel, konting tiis na lang. Wawasakin ko ang lahat ng kasinungalingan na naghiwalay sa atin. Kinuha niya ang isang sulat na hindi niya naibigay kay Miguel. Puno ito ng katotohanang hindi niya nasabi sa loob ng 30 taon. Pumasok siya sa sasakyan at sa dilim, ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot, kundi nagniningas na parang isang diyosa ng paghihiganti.
Kinabukasan, ang lobby ng Maharlika Holdings ay siksikan sa mga tao. Tumayo si Helena sa gitna, tinatanggap ang liwanag ng daan-daang kamera. Tumingala siya at nakita si Marco na nakatingin mula sa itaas. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Helena. Ang 30 taong paghihintay ay magtatapos na. Ang hukuman ng katotohanan ay magbubukas na. Kinabukasan, kahit puyat, maayos at determinado ang anyo ni Helena nang umalis ng bahay. Ang kanyang destinasyon, isang nagtataasang gusali ng isa sa pinakamalaking law firm sa bansa. Pagpasok niya sa lobby, isang matikas na lalaki ang sumalubong sa kanya. Siya si Attorney Jacob Cruz, ang managing partner ng firm at isang alamat sa larangan ng batas. Yumuko siya ng malalim. Ma'am Helena, ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Noong nag-aaral pa ako ng abogasya, kayo po ang nagbayad ng tuition ko at ng operasyon ng kapatid ko nang hindi nagpapakilala. Ngayon, pagkakataon ko ng suklian ang utang na loob ko sa inyo. Tinapik ni Helena ang balikat niya. Attorney Cruz, sapat na sa akin na naging isa kang mahusay na abogado. Handa na ba ang mga dokumentong ipinahanap ko? Tumango si Attorney Cruz. Sa loob ng elevator, ipinakita niya ang mga papeles. Ito po ang orihinal na medical records mula sa archives ng St. Luke's. 30 taon na ang nakalipas. Akala ni Marco na nasira na lahat, pero itinago ng isang nurse ang kopya dahil sa konsensya. Narito po ang consent form na nagpapatunay na kayo ang nag-donate ng kidney niyo kay Chairman Miguel at ang mga record na nagpapatunay na pagkatapos ng operasyon, sa pilitan kayong dinala sa isang mental facility sa ibang bansa sa utos ni Marco. Nanginginig na hinawakan ni Helena ang mga lumang papel. Samantala, sa madilim na library ng kanyang mansyon, naglalasing si Miguel. Ang mga kasinungalingan ni Mang Berto ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Pumasok si Helena at inilapag ang isang sobre sa harap niya. Miguel, naaalala mo ba ang pangako mong magtitiwala ka sa akin? Bago ka tuluyang magduda, basahin mo muna ito. Ito ang katotohanang hindi ko nasabi sa loob ng 32 taon. Binuksan ni Miguel ang sobre. Habang binabasa niya ang mga dokumento, ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at sakit. Helena, totoo ba lahat ng ito? Ang kidney na bumubuhay sa akin, galing sa iyo. Pero bakit? Bakit sinabi ni Mang Berto na hinawakan ni Helena ang mga kamay niya? Ginawa yun ni Marco para paghiwalayin tayo. Pagkatapos ng operasyon ko, habang mahina pa ako, ipinadukot niya ako at ikinulong. Pinalabas niyang tumakas ako, dala ang malaking pera. Nang magising ako sa ibang bansa, ang balitang natanggap ko ay patay ka na. Para makabalik sa iyo, nagtrabaho ako mula sa pinakamababa, nagpalago ng pera at palihim na bumalik sa buhay mo sa tuwing nasa panganib ka sa ilalim ng ibang pangalan. Niyakap ni Miguel si Helena at humagulgol na parang bata. Ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Habang nagdurusa ka, sinisisi kita. Patawarin mo ako, Helena. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagbangon sa akin. Pero hindi kita na ipagtanggol. Hinaplos ni Helena ang likod niya. Huwag ka nang umiyak, Miguel. Tapos na ang panahon ng pag-iyak natin. Sila naman ngayon ang luluha ng dugo. Handa na ang lahat. Habang nag-uusap sila, isa pang malaking balita ang sumabog. Ang misteryosong investor na si H, na kilala sa pagliligtas ng mga nalulujing kumpanya, ay si Helena Reyes pala. At ang malaking pera na ipinapasok niya sa Maharlika Holdings sa tuwing may krisis ay galing pala sa sarili niyang bulsa. Sa kanyang penthouse, nakita ni Olivia ang balita at nabaliw. Imposible. Yung pulubing yon, siya si H. Gawa-gawa lang yan ni Miguel para iligtas ang asawa niya. Ang kanyang asawang si David ay namumutla. Hindi lang yan ang problema. Lumabas sa analysis na malaking porsyento ng shares ng Maharlika Holdings nakapangalan na kay Helena. Kapag nagkataon,
Sa kalye na talaga tayo titira. Hindi na rin sumasagot sa tawag si Vice Chairman Marco. Nawala sa sarili si Olivia. Kung tatalikuran tayo ni Marco, ako mismo ang tatapos kay Helena. Ginamit niya ang nursing home ng nanay niya para takutin ako. Gagawin ko rin yun sa kanya. Magbabayad ako ng tao para hindi na siya makapagsalita habang buhay. Samantala, dumating si Helena sa lobby ng Maharlika Holdings. Sa harap ng daan-daang kamera, nagsalita siya. Ngayong hapon, dito sa Grand Auditorium ng Maharlika Holdings, magkakaroon ng isang Special Investment Forum. Dito ko sasagutin ang lahat ng akusasyon at ibubunyag ang lahat ng kataksilan at katiwalian sa loob ng kumpanyang ito. Sa tabi niya, si Miguel ay buong pusong sumusuporta. Bumulong ito. Salamat Helena. Dahil sa iyo, nabigyan ulit ako ng lakas para lumaban. Bukas, ako ang magiging pader mo. Walang sinumang makakagalaw sa iyo. Ngumiti si Helena, ngunit hindi siya nagpakampante. Inutusan niya ang kanyang sekretarya. Kapag desperado na si Olivia, gagawa yan ng masama. Doblehin ang security sa nursing home ng nanay ko. At ang orihinal na ledger ng pamilya niya, itago sa 3 magkakaibang ligtas na lugar. Ang forum bukas, ito na ang huling laban natin. Kinabukasan, isinuot ni Helena ang isang puting-puting business suit, katulad ng suot niya noong araw na sapilitan silang pinaghiwalay ni Miguel. Naglagay siya ng matingkad na pulang lipstick, isang deklarasyon ng digmaan. Puno na ng mga bigating tao ang auditorium. Sa isang sulok, si Olivia at David ay balisa. Umakyat si Helena sa entablado. Ang kanyang malakas na boses ay umalingaw-ngaw. Ngayon, ibubunyag ko ang saltung taong kasinungalingan at ang bagong kinabukasan ng Maharlika Holdings. Ang buong lugar ay tumahimik. Ang mga mata ni Helena ay nagniningning na parang araw na sumisikat pagkatapos ng isang madilim na gabi. Ang Grand Auditorium ng Maharlika Holdings ay siksikan. Nang umakyat si Helena sa entablado, ang kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw at ang buong lugar ay tumahimik. Salamat sa paghihintay. Bilang asawa ng chairman at bilang ang investor na si H, ngayong araw, ibubunyag ko hindi lang ang 30 taong kasinungalingan, kundi pati na rin ang tunay na may-ari ng pinakamalaking new city development project sa bansa. Pinindot niya ang isang remote. Sa malaking screen, lumabas ang plano ng proyekto. Ang may-ari, hindi Maharlika Holdings, kundi ang Helena Miguel Foundation. Tumayo si David Lim, namumutla. Anong kalokohan ito? Kami ang bumili ng lupang yan. Gawa-gawa mo lang yan. Malamig na tumingin si Helena sa kanya. Nagkakamali ka, Mr. Lim. Ang lupang akala mong binili mo gamit ang pera ng kumpanya ay pag-aari na ng foundation ko 10 taon na ang nakalipas. Ang pera na ninakaw ninyo ni Marco, alam mo kung saan napunta, hindi ba? Tumayo si Olivia, sumisigaw. Baliw ka na, huwag kayong maniwala sa kanya. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Hindi siya pinansin ni Helena. Pinindot niya ulit ang remote. Sa screen, lumabas ang isang video, isang lihim na pag-uusap nila ni Marco kung saan inuutusan niya itong itapon si Helena sa ibang bansa kapalit ng malaking pera. Nagulantang ang lahat. Olivia, sabi ni Helena, ito ba ay gawa-gawa ko lang din? Ang itim na libro ng tatay mo nasa kamay na ng NBI ngayon. Ang yaman na ipinagmamalaki ninyo ay itinayo mula sa krimen at luha ng ibang tao. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga NBI agent. Agad nilang pinusasan si David at ang ama ni Olivia, David Lim. Arestado ka para sa qualified theft at syndicated estafa. Ang asawa mo at biyenan mo, kasama rin bilang mga kasabwat. Nagmakaawa si David. Si Olivia naman ay nagwala. Ang mga dati nilang kaklase na kasama sa gulo, tulad ni Katrina, ay namutla. Helena, wala kaming alam. Pinilit lang kami ni Olivia. Paano na ang pera namin? Isang malamig na ngiti ang isinukli ni Helena. Ang investment fund na sinalihan ninyo ay isang bitag na ako mismo ang nagplano.
Ang kasakiman ninyo na kumita mula sa kasawian ng iba ang nagdala sa inyo sa kapahamakan. Paumanhin, pero wala nang natira ni isang sentimo sa pera ninyo. Gagamitin iyon para sa mga biktima ninyo. Nagsigawan at napaupo sa sahig ang mga kaklase. Biglang umakyat sa entablado si Miguel. Niyakap niya si Helena. Mula ngayon, opisyal kong itatalaga si Helena Reyes bilang co-chairperson ng Maharlika Holdings. Ang lahat ng kanyang yaman bilang si Het ay gagamitin para sa ikauunlad ng kumpanya. At ang lahat ng nagplano ng masama laban sa kanya ay haharap sa batas at sa kahihiyan sa lipunan. Habang kinakaladkad palabas, sinubukan pa ring sugurin ni Olivia si Helena. Lumapit si Helena at bumulong. Olivia, ang kahirapan, kumakapit, hindi ba? Ngayon, mararamdaman mo kung ano ang tunay na kahirapan. Yung 1,000 piso na inihagis mo sa akin, ipapadala ko sa kulungan para may pambili ka ng pagkain. Pagsisihan mo ang lahat habang buhay. Napahagulgol si Olivia habang hinihila palabas. Tapos na ang paghihiganti. Iniwan ni na Helena at Miguel ang palakpakan at pumunta sa luma nilang eskwelahan. Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang paglubog ng araw. Helena, sabi ni Miguel, ang dami mong pinagdaanan. Paano mo nakayanan lahat ng mag-isa? Mula ngayon, ako na ang magiging anino mo. Poprotektahan kita habang buhay. Umiyak si Helena sa balikat niya, hindi dahil sa sakit, kundi sa ginhawa. Miguel, ang kinatatakutan ko lang ay ang isipin mong galit ka sa akin habang buhay. Ngayon na hawak mo na ulit ang kamay ko, parang ngayon lang ulit ako nakahinga ng maluwag. Nagsisimula pa lang ang tunay nating buhay. Habang papalubog ang araw, ang kanilang mga anino ay nag-isa. Ang lahat ng karangyaan ay walang kwenta kumpara sa kapayapaan na nadarama niya sa yakap ni Miguel. Ito ang tunay na tagumpay. Ang tagumpay kahapon ay parang hamog na naglaho. Kinaumagahan, isang masamang hangin ang bumalot sa Maharlika Holdings. Mula sa kulungan, si David, gamit ang isang tauhan sa loob ng IT department, ay naglunsad ng kanyang huling ganti. Nagawa niyang magtanim ng peking ebidensya sa server ng kumpanya. Helena, bulong ni David sa kanyang sarili, akala mo bayani ka na? Sa isang peking record lang, gagawin kitang isang kriminal. Ang mga record ng bilyon-bilyong pisong money laundering mula sa mga ilegal na kasino sa ibang bansa, itinanim ko sa ilalim ng pangalan mo. Kinaumagahan, pagpasok ni Helena sa lobby bilang bagong co-chairperson, hindi palakpakan ang sumalubong sa kanya, kundi mga prosecutor at kumikislap na kamera. Hinarang siya ng isang hepe ng NBI. Helena Reyes, arestado ka para sa economic sabotage at money laundering. Nakita sa server ng Maharlika Holdings ang bilyon-bilyong pisong ilegal na transaksyon na konektado sa iyo. Nanatiling kalmado si Helena. Illegal na pondo? Sigurado ba kayong naimbestigahan nyo kung paano napasok ang record na yan sa server? Bago pa man siya mapusasan, lumapit ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya na si Miss Santos. Ngunit sa gulat ni Helena, iniabot ni Miss Santos ang isang ledger sa mga autoridad. Pasensya na po ma'am, hindi na kaya ng konsensya ko. Nasa ledger na, yan ang lahat ng ebidensya ng money laundering ni Ma'am Helena. Gumuho ang mundo ni Helena sa pagtataksil na iyon. Miss Santos, bakit? Anong ipinangako sa iyo ni Marco? Dumating si Miguel, sumisigaw at nakikipag-agawan sa mga ahente. Bitiwan niyo ang asawa ko, peking ebidensya yan. Ngunit habang kinakaladkad palabas si Helena, biglang sinugod si Miguel ng mga tauhan ni Marco. Pinagpapalo siya at bumagsak sa sahig, duguan at walang malay. Sa interrogation room, mag-isang hinarap ni Helena ang mga akusasyon. Hindi niya alam na ang kanyang asawa ay nag-aagaw buhay sa ospital. Malamig siyang nagsalita, prosecutor, hindi ba't halatang halata na bago pa lang ang tinta sa ledger na yan? Maaari niyo akong ikulong pansamantala pero hindi ang katotohanan. Isinara ang ilaw at naiwan siyang mag-isa sa dilim.
Sa Maharlika Holdings, si Marco ay nagpatawag ng board meeting para tuluyan ng patalsikin ang mag-asawa. Sa kulungan, si Olivia ay tumatawa na parang baliw sa balita. Ngunit sa dilim, iminulat ni Helena ang kanyang mga mata, hindi takot, kundi nag-aapoy na galit at determinasyon ang nasa mga ito. Nagsisimula pa lamang ang kanyang huling pag-atake. Gaano man kadilim ang gabi, palaging darating ang umaga. Sa malamig at mabigat na hangin ng interrogation room, mahigit 12 oras nang nakaupo si Helena, hindi natitinag sa harap ng mapanuring mga tanong ni Prosecutor Diaz. Helena Reyes, sabi ng piskal, sumuko ka na. Ang pinagkakatiwalaan mong sekretarya ang nagbigay ng ledger, ang server ng kumpanya, may ebidensya. Hanggang kailan mo ipaglalaban ang wala? Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa labi ni Helena. Prosecutor Diaz, 12 oras na ako rito at yang peking ledger pa rin ang bukang bibig mo. Sa tingin mo ba, tinraidor talaga ako ni Miss Santos? O baka naman hindi ko alam kung saan nanggagaling ang saksak? Sa mga oras na ito, isang masayang palabas ang nagaganap sa Maharlika Holdings. Biglang nag-vibrate ang cellphone ng piskal. Isang takot na boses mula sa kabilang linya ang nagpatindig ng kanyang balahibo. Sa board meeting, malapit nang ideklara ni Marco ang kanyang tagumpay. Ngayon, tatanggalin na natin sa kumpanya ang kriminal na si Helena at ang walang kwentang si Miguel. Bago pa man niya may hampas ang gavel, bumukas ang pinto at pumasok ang isang team ng NBI. Marco De Villa, sabi ng team leader, arestado ka para sa corporate fraud, syndicated estafa at evidence tampering. Ang totoong itim na libro ay nakuha na namin sa secret vault mo. At ang file na akala mong galing kay Miss Santos, isa pala iyong reverse tracking program na nagpadala ng lahat ng ebidensya mo diretso sa opisina namin. Nanlambot ang mga tuhod ni Marco. Gumuho ang kanyang mundo. Ang pagtataksil ni Miss Santos ay isang palabas, isang pain na si Helena mismo ang nagplano. Habang abala si Marco sa pagpeke ng ebidensya, si Helena naman ay abala sa pagkolekta ng lahat ng totoong ebidensya laban sa kanya. Prosecutor, sabi ni Helena, ngayon sagutin mo ang tanong ko. Ang mga taong bumugbog sa asawa ko, umamin na bang si Marco ang nag-utos at si Olivia at David? Alam mo ba kung nasaan sila? Siguro, nakaluhod na sila ngayon sa sahig ng Naiya. Sa Naya, habang sinusubukang tumakas, hinarang ng mga pulis si Olivia at David. Nagwala si Olivia. Hindi niyo ako kilala? Asawa ako ng EVP. Pera ba ang binayad sa inyo ni Helena? Si David, na nakaposas na, ay umiyak. Olivia, tapos na tayo. Alam na ni Helena ang lahat. Umamin na ako sa lahat ng krimen natin. Habang buhay tayong mabubulok sa kulungan dahil lahat yan sa'yo. Napaupo si Olivia sa sahig, sumisigaw na parang hayop. Ang kanyang mga mamahaling gamit ay nagkalat, simbolo ng kanyang pagbagsak. Sa interrogation room, tinanggal na ang posas ni Helena. Ang piskal ay paulit-ulit na humihingi ng tawad. Paglabas ni Helena, daan-daang tao ang sumalubong sa kanya. Tumayo siya sa harap ng media. Ang hustisya ay hindi kailanman magpapatalo sa kasamaan. Ang mga nagtangkang sirain ako at ang Maharlika Holdings ay haharap sa batas. At ang mga nanakit sa asawa ko, hahanapin ko hanggang sa kahuli-hulihang tao. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Dumiretso si Helena sa ospital. Gising na si Miguel. Helena, sabi niya, ang galing mo. Patawarin mo ako, dapat nasa tabi mo ako. Hindi Miguel, sagot ni Helena. Ang pagiging buhay mo ang nagbigay sa akin ng lakas para manalo. Tapos na ang lahat ng masama. Hindi na tayo maghihiwalay. Ang balita ng pag-aresto kay Marco at sa mga kasabwat niya ay kumalat sa buong bansa. Si Helena ay naging isang bayani. Mula sa bintana ng ospital, ang mga bituin ay nagniningning, tila nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Ang 30 taong pagdurusa ay nabayaran na ng katotohanan.
Sa araw ng paghatol sa loob ng korte, ang katahimikan ay nakabibingi. Si Olivia, David at Marco na nakasuot ng uniforme ng preso ay nakayuko habang binabasa ang hatol. Ang dating mapagmataas na si Olivia ay tila isang tuyong dahon, walang buhay. Ang nasasakdal na si Marco de Villa ay hinahatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Sina Olivia Gonzalez at David Lim ay hinahatulan ng 15 taong pagkabilanggo at ang lahat ng kanilang iligal na yaman ay kukumpiskahin ng gobyerno. Sumigaw si Olivia, sinisi siya ni David. Dahil sa'yo to, kung hindi kita nakilala, sana maayos ang buhay ko. Ikaw ang duwag! Sigaw pabalik ni Olivia. Kasalanan to lahat ni Helena. Sumpain ka, Helena, hinding-hindi kita patatahimikin. Habang kinakaladkad palabas, ang kanyang mga sumpa ay umalingaw-ngaw. Si Helena ay nanatiling kalmado, walang emosyon, tapos na ang isang mahabang kabanata. Paglabas niya, hinarang siya ng mga dati niyang kaklase, kabilang si Katrina. Ang kanilang mga mamahaling bag ay napalitan ng mga lumang bayong. Lumuhod sila, umiiyak. Helena, tulungan mo kami. Naubos lahat ng pera namin dahil naniwala kami kay Olivia. Maawa ka. Inalis ni Helena ang kanilang mga kamay. Kumuha siya ng isang kontrata. Kung gusto niyong mabawi kahit kaunti sa pera ninyo, pumirma kayo rito. Magvo-volunteer kayo ng 3,000 oras sa mga soup kitchen at nursing home ng foundation ko. Bago niyo makuha ang pera, matuto muna kayong magpakumbaba at pagsisihan ang mga kasalanan ninyo. Nagkatinginan sila at sa huli, desperadong pumirma. Iniwan sila ni Helena. Sa labas, naghihintay si Miguel, malusog at nakangiti. Niyakap niya si Helena. Tapos na, mahal ko. Ang lahat ng pangarap natin natupad na. Ikaw ang asawa ko, ang kasama ko. Ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Nagbalik sila sa dalampasigan kung saan sila unang nagsumpaan ng pag-ibig. Habang papalubog ang araw, kinuha ni Helena ang luma nilang litrato. Miguel, sa tuwing nawawalan ako ng pag-asa, ito ang tinitignan ko. Ipinangako ko sa sarili ko na babalik ako. Ipaglalaban ang katotohanan at poprotektahan ka. Ngayon, natupad ko na. Ang natitirang panahon, para na lang sa ating dalawa. Hinalikan siya ni Miguel. Ang Maharlika Holdings ay nasa mabuting kamay na ng mga profesional. Si Helena ay itinuon ang kanyang oras sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kwento ni na Olivia at David ay naging isang aral sa lahat. Tumingala si Helena sa langit. Miguel, parang ngayon lang sumikat ang araw sa buhay natin. Pagkatapos ng 30 taong madilim na gabi, ngayon lang tayo magsisimulang mamuhay ng masaya. Ang kanilang mga anino ay naging isa sa buhanginan. Si Helena ay hindi na si Ha o ang co-chairperson. Siya ay isang asawa, isang tao na nakahanap ng kapayapaan. Mula sa isang babaeng hinamak, naging reyna ng kanyang mundo at ngayon isang minamahal na kabiyak. Ang alon ng dagat ay tila isang himig ng pagpapala sa kanilang bagong simula. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay hinugasan na ng dagat at ang natira na lang ay isang pag-ibig na matatag at wagas. Sa mukha ni Helena, isang ngiti na pinakamaganda at pinakapayapa sa lahat ang namutawi. At dito nagtatapos ang mahabang paglalakbay. Ang 30 taong pagtitiis ni Helena ay nagbunga ng isang malamig ngunit eleganteng paghihiganti. Nakita natin na ang kasinungalingan ay laging matatalo ng katotohanan at ang tunay na pag-ibig ay laging nagwawagi. Sana sa inyong mga buhay, mas maraming katarungan at kasiyahan ang inyong maranasan. Kung napakinggan ninyo ang buong kwento, mag-iwan lang ng komento ng salamat sa kwento. Ito po ang Kwentuhan sa Barangay. Maraming salamat.